Okay, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Have a great day ahead, no, sa inyong mga nakapanood ngayon dito kung anumang oras kayong nakapanood dyan, na. So, time check ko ulit tayo dito. It's 3:52 ng umaga, April 7. Today is Tuesday, no? So, Martes, April 7, 3:53 ng umaga. Ngayon, update ko tayo dito sa, sa labas ng bahay ni Tatay Digong kung anong ganap dito. So far, no, meron tayo nakita ditong bago. Like, ito. May nakalagay na bring Tatay Digong home. Tapos may mga signatures, ang dami nito. Siguro nasa mga libo na rin to. And ano pa? And to may nalagay na best revenge is a solid PDP vote only. Well, hindi naman maliban sa revenge, no? Ito rin ay deserve din naman talaga itong mga taong to. Bundok Jimmy, attorney yan, De La Rosa ba to? Hindi na kailangan i-elaborate pa kung anong nagawa nito at ambag nito sa ating bayan. Sobrang dami. Senator Bongo, of course. I think ito ha, correct me if I'm wrong. So Duterte, Rodrigo Roa Duterte would hindi siya magiging ganyan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung walang Bongo. Kasi para sa akin ito si Senator Bongo ay para siyang matatawag nating parang alter ego ni ni PRRD. Hinlo GV. So Hinlo GV is siya, representante siya ng Visayas, Negros Island. So, yan, hindi yan siya dadalhin, hindi yan itataas si Tatay Digong kung hindi ito tested. No? May mga tao kasi, may mga bagay kasi na hindi natin alam na tanging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lang yung nakakaalam. Kaya, yan, tinaas niya ang kamay. So, ibig sabihin, if Tatay Digong trusted trusted niya si Hinlo GV, so, ganun din tayo, no? Lambino Raul, no? So, ganun din, no? Attorney. So, boto natin yan. Marcolita Rodante, isa lang naman yan sa pinaka-consistent, no? Hindi siya DDS, hindi siya Duterte. Talagang nagkataon lang, no, na si Marcolita, sa katauhan ni Marcolita, at ay meron siyang kumbaga, para din siya alter ego, no? Hindi Tatay Digong, like same sila ng path ba, kumbaga same sila ng advocacy, yung alam mo yun, pagmamahal sa bayan. Kaya ito, hindi man siya PDP laban, so isasama natin siya sa Duterte. So itinaas rin siya ni Tatay Digong. Okay, Doc Mata, Marites Mata. Si Doc Richard Mata is tiyohin ni Senator Bongo. Pero hindi dahil sa tiyohin siya ni Senator Bongo is iboboto natin siya, no? Hindi. Iboboto natin siya dahil doktor yan. Malaki ang magagawa niya, no? So siya at saka si Senator Bongo is parang ma-assign sila sa sa health, no? Yun. Malasakit, gano'n. So, Doc Marites Mata, the best yan. Tapos yun, hindi man siya, I don't know kung PDP laban ba siya, pero parang independent yata, I don't know. So, Mata, Marites, doktor sa Senado. Inihalal nga natin si Bulots Boy na si Bong Revilla dati. So, ito, kaya natin papalalunan si Doc Mata. Marami siyang magagawa sa Senado. Pastor Apollo Kibuloy, 8 million ka member ng QOJC. Hindi mo yan hindi ka ibig sabihin mas pa nga siya, no, mas kung si VP Sara, si dating Rodrigo Roa Duterte is kaya nilang i-manage ang Davao City with 2 million population, lalo na si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ibig sabihin pag once na kaya naging presidente si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya siya naging vice president si VP Sara, kaya sila most trusted and pinakamataas ang votes na nakuha sa mga Pilipino dahil sila ay well experienced as a leader, no, sa malaking community, Davao City with 2 million population. So ibig sabihin capable din si Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, na mag-lead ng bansa, no? Pwede siyang tumakbo ng presidente, pero this time ang kanyang tinatakbuhan ay senator, no, under the slate of PDP laban. So deserve niya. Brilliant, matalino, walang bahid ng corruption. And according kay Attorney Torion, walang ari-arian ang Kibuloy o ang Kingdom of Jesus Christ. Walang ari-arian, walang single properties na nakapangalan kay Pastor Apollo si Kibuloy, kundi naka-QOJC, walang ganun, wala daw nakapangalan. So that means hindi siya kurakot, kasi hindi niya pinangalan sa kanya, where in fact hindi naman talaga sa kanya yun, kasi sa kanilang lahat yun as a whole of Kingdom of Jesus Christ. Ito naman si Vic Rodriguez, napakatalinong tao yan, no? Brilliant, at saka may dignidad, at saka puri,
Tsaka may hiya sa balat kasi hindi niya talaga kaya masikmura ang administrasyon na kanyang pinatatrabahuan, administrasyong Marcos, kaya umalis siya. Tumiwalag na siya. So against all odds. Di ba rin maraming pera doon sana sa kampo ni PBBM, pero dahil nga may dignidad itong si Vic Rodriguez, tumiwalag siya. So hindi siya PDP laban, pero kinuha siya. Sumama siya sa slate ni Tatay Digong. So Vic Rodriguez, Salvador Philip. So Salvador Philip Salvador, hindi natin siya kilala maliban sa pagiging artista, action star. Pero ang tagal niyan na maliban kila Isa Sigira, Muka Oson, Jamie Bundok, Vivian Villis, isa rin to sa TV personality, celebrity, artista na matagal talagang nakasama ni Tatay Digong, at the same time supporter, ganun, hindi talaga iniwan si Tatay Digong hanggang sa ito yung naging private citizen na. So ibig sabihin kilala to ni Tatay Digong, ibig sabihin pinagkakatiwalaan niya yung tao to the point na isinama niya sa kanyang senatorial slates. So ibig sabihin, if Tatay Digong nag-trust kay Philip Salvador, ibig sabihin meron siya nakitang potential, itong kay Philip Salvador. Kaya iboto din natin si Philip Salvador para mabuo yung tinatawag na Duterte. Okay, so dyan 10 na sila lahat, so dati Duterte 9, ngayon ay Duterte. So ano pa bang meron dito na nakikita natin? Yun sa unahan, uli na tayo, gahulat nimo na puno na rin ng signature. Yan, daming pirma. So yung mga tao, kumusta dito? May mga nagbabantay pa rin ba? The answer is yes. Media, social media, vlogger, and malapit yung mga nakita ang mga natutulog sa gilid-gilid, which is very good actually. So yun yung dito, update yung mga latest na ganap or nakikita natin sa lugar ni Tatay Digong, sa bahay ni Tatay Digong. Yung kanyang stand, life size standee. Tapos sa likod nito is yung natin, yung ating mga volunteer lawyer. Andyan pa rin sila, andyan pa rin tayo dito lagi. Nasasabi yan na fake news lang, okay lang, be it fake news kung fake news, basta kami hanggang sa umabot ng May 12, 2025, yun, election date. So dito pa rin kami dito, hindi kami aalis sa lugar, hindi namin to tatantanan itong lugar. Babantayan pa rin namin talaga ang mga kabahay ng mga Duterte hanggang sa si BP Sara Duterte ay magiging presidente na by 2028. And of course, Tatay Digong na makauwi rin kasi magmi-mayor pa siya. Ayan. So yung kape dito parang wala na, paubos na, wala nang masyadong kape, wala nang masyadong biscuits, wala nang itlog. So sana may maglunit pang madami ng pagkain na hindi pera. Bawal pa sa pera, bawal ang pera tatanggapin, bawal mabigyan ng pera dito. So kung meron kayong ibibigay na anything like candy, kape, tubig, asukal, ano pa ba, itlog, pang almusal nila lagi. So kayo nang bahala, magbigay ng pera sa inyong kamag-anakan dito sa Davao City or kaibigan, tapos yun, papabili nyo lang sa kanila yung gusto nyong i-donate dito. Tinapay, pandesal, gano'n. Pero talaga kape, pang matagalan kasi ang kape, andyan talaga lagi dapat yan, tsaka yung biscuits, mga snacks, biscuits, pang partner sa kape, kita paano. So ito yung flat tops, maganda to, sarap, siya, basta flat tops. Ano ba ang kahalagahan nitong pagbabantay natin lagi dito sa lugar, sa labas ng bahay ng Tatay Digong? Siyempre, para kapag papasok dito yung tropa ni General Torre, mababantayan siya ng mga madlang people sa Davao. Para kung meron silang balak na hindi maganda sa loob ng kabahayan ng mga Duterte, at least mamamanmala natin na ma-record
ma-record natin, no? So ating ma-document para sa time of demandahan, merong magagamit na support evidence na kuha ng mga mamamayan, mga citizens, mga Dapawenyo. Basta laban lang hanggang May 12, 2025, hanggang sa makauwi si Tatay Digong, hanggang sa maging presidente si Bibi Sara. Yun lang. So yan ang natin dito, latest update sa Davao City. Andito pa rin mga tao na nakaantay, nakaabang. So maraming thank you sa mga nanonood. Ingat ko kayong lahat dyan.